Nagsagawa ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa sidelines ng ASEAN-Japan Cooperation and Friendship Summit. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang pagpapalitan ng mga nilagdaang kasunduan sa isang bilateral meeting sa sideline ng commemorative summit para sa ika-50 taon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Japan Friendship and Cooperation sa Tokyo, Japan nitong Disyembre 17. Kasama sa mga nilagdaang kasunduan ang Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan at Department of Environment and Natural Resources o DNR sa larangan ng pangangalaga sa kapaligiran. Pinirmahan din ang Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Japan Coast Guard at Philippine Coast Guard. Ipinabati ni Prime Minister Kishida na ang Japan ay patuloy na isasagawa ang probisyon ng Coastal Radar System sa pamamagitan ng Official Security Assistance. Nangako rin si Kishida na higit pang palalakasin ang kooperasyon sa Maritime Safety Capacity Building batay sa Memorandum of Cooperation sa pagitan ng mga Coast Guard ng dalawang bansa. Ang dalawang lider ay sumang-ayon na ipagpatuloy ang koordinasyon upang maabot ang maagang pagtatapos sa mga negosasyon para sa Reciprocal Access Agreement o RAA at upang mapahusay ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang Coast Guard. Samantala, ipinahayag din ni Prime Minister Kishida ang kanyang pakikiramay sa mga nasawi sa lindol at pagsabog sa Mindanao. Muli ring binigyang diin ng Prime Minister ang hindi natitinag na pangako ng Japan sa pagpapalakas ng kooperasyon para sa isang malaya at bukas na international order batay sa rule of law na nagpoprotekta sa human dignity. Bilang tugon, ipinahayag naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang lubos na pasasalamat sa pagbisita ni Prime Minister Kishida sa Pilipinas. Binigyang diin ni PBBM na ang talumpati ng punong ministro sa Joint Congress ay nagbigay ng direksyon at mga paraan ng pagsulong sa suporta para sa lumalalim na relasyong diplomatiko ng Japan at Pilipinas, partikular na tungkol sa security assistance. Binanggit din ni Pangulong Marcos na ang Reciprocal Access Agreement ay magpapalakas ng kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa. Ito anya ay nagbibigay sa Pilipinas ng higit na kakayahan sa mga tuntunin hindi lamang sa seguridad kundi pati na rin sa mga paghahanda sa sakuna at iba pa. Dagdag pa ni PBBM, isang bagay ito na pinaniniwalaan niyang napakahalaga dahil magdadala ito ng mas malaking kapasidad na mapanatili ang kapayapaan sa China Sea. Ang Japan ay isa sa nangungunang tatlong strategic partner ng Pilipinas na may 264 na bilateral na kasunduan na sumasaklaw sa defense, technology at infrastructure development. Noong 2022, ang Japan ang naging pangalawang pinakamalaking trading partner ng bansa na may kabuuang kalakalan na $23.49 billion kung saan tumaas ng 10.9% mula noong 2021. Bukod pa rito, ang Japan ang pinakamalaking pinagmumulan ng Official Development Assistance na nagbibigay ng 40.49% ng kabuuang portfolio ng bansa at ang pangalawang pinakamalaking pinagmumulan ng Grant Assistance na nagkakahalaga ng 28.93% ng total grants portfolio. Nakatakdang bumalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos mula Japan ngayong Lunes mula sa kanyang matagumpay na paglahok sa ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.